tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Isang mainit na balita ang sumalubong sa ating ngayong araw mula sa gitnang silangan. Binaril at pinabagsak ng militar ng Estados Unidos ang 4 na drone ng Iran na patungo sana sa madiskarteng Strait of Hormuz. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa rehiyon at naglagay sa maselang tigil putukan sa mas malaking panganib habang patuloy na pinapataas ng Administrasyong Trump ang presyon laban sa Tehran. Hindi nagtapos doon ang aksyon ng Amerika. Bilang tugon sa pagpapakawala ng mga drone, agad na binira ng puwersang Amerikano ang mga coastal surveillance radar site ng Iran na matatagpuan sa kahabaan ng baybayin nito. Ang mabilis at marahas na kontra-ataking ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Washington na pigilan ang anumang banta sa mga rutang pandagat na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Sa isang pahayag na inilabas sa social media, kinumpirma ng US Central Command na ang mga naturang attack drone ng Iran ay nagdulot ng isang direkta at agarang banta sa mga pampasahero at pangkalakalang barko na naglalayag sa rehiyon. Ang mabilis na pag-aksyon ng militar ng Estados Unidos ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng trapiko sa karagatan laban sa mga agresibong hakbang ng puwersang Iranian. Sa kasalukuyan, ipinapatupad ng militar ng Estados Unidos ang isang mahigpit na blokada sa mga daungan ng Iran. Ito ay direktang tugon sa ginagawang panggigipit at pagharang ng Tehran sa Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalagang koridor para sa pandaigdigang transportasyon ng krudo at natural gas. Ang hakbang na ito ay naglalayong buksan muli ang malayang paglalayag sa naturang mahalagang daanan. Ang nagpapatuloy na krisis na ito ay nagdulot na ng matinding epekto sa ekonomiya ng mundo, partikular na sa biglaang pagtaas ng presyo ng enerhiya at petrolyo. Bukod dito, lumilikha rin ito ng malaking pampulitikang sakit ng ulo para sa Republican Party ni Pangulong Donald Trump, lalo na ngayong nalalapit na ang midterm congressional elections sa Amerika kung saan labis na sensitibo ang mga botante sa isyu ng inflasyon. Ayon sa karagdagang detalye mula sa US Central Command, kabilang sa mga target na pinasabog ng kanilang puwersa ay ang mga radar site na matatagpuan sa isang estratehikong isla sa loob mismo ng Strait of Hormuz. Binigyang diin ng pamunuan ng militar na ang pag-atake sa mga radar na ito ay isang depensibong hakbang upang maiwasan ang mga susunod pang pagsalakay o pag-target ng Iran sa mga dayuhang sasakyang pandagat. Ang pinakabagong sagupaan na ito ay bahagi lamang ng serye ng mga pabalik-balik na atake na nagpapahina sa marupok na kasunduan sa tigil putukan. Ang mga diplomatikong pagsisikap upang mapahaba ang kapayapaan sa rehiyon ay unti-unti nang naglalaho dahil sa walang humpay na palitan ng puwersang militar na nagbabantang muling magpasiklab ng isang malawakang digmaan na maaring magkaroon ng malubhang epekto sa buong mundo. Matatandaan na bago ang insidenteng ito, sinalakay ng mga drone ng Iran ang isang pampasaherong terminal sa pangunahing paliparan ng Kuwait. Ang malubhang pag-atake na iyon ay nagbunga ng pagkasawi ng isang tao, pagkasugat ng 12 ng iba pa, at pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng buong airfield. Ang marahas na pangyayaring ito ang lalong nagpaigting sa galit at babala mula sa panig ng Estados Unidos at mga alyado nito. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon at ng lumalaking pangamba na tuluyan ng gumuho ang tigil putukan, nananatiling positibo ang pahayag ni Pangulong Donald Trump. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga mamamahayag sa Wisconsin, sinabi niya na ang sitwasyon sa Iran ay tila tumatakbo ng maayos. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa mga eksperto na nakakakita ng panganib sa kasalukuyang tensyon. Sa isang pagtitipon kasama ang mga magsasaka sa Wisconsin, ipinahayag ni Trump na mabilis na aalis ang Estados Unidos sa kaguluhan sa Iran sa isang napakalakas na paraan. Idinagdag pa niya na maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng isang kasunduan sa papel o sa pamamagitan ng napakahirap na paraan. Ayon sa kanya, ang mahirap na paraan ay maaaring mas madali pa nga sa huli upang tuluyang maresolba ang sigalot. Sinamantala rin ni Trump ang pagkakataon upang bigyang katiyakan ang mga lokal na magsasaka na ang presyo ng pataba o fertilizer ay bababa ng malaki kapag naresolba ang krisis na ito, katulad ng antas nito 4 na buwan na ang nakalipas. Ipinapakita nito kung paano direktang ikinokonekta ng Administrasyong Trump ang patakarang panlabas sa kapakanan ng mga sektor ng agrikultura at lokal na ekonomiya sa Amerika.
Gayunpaman, tila naiipit si Trump sa isang komplikadong labanan na kasalukuyang walang malinaw na direksyon. Bagamat ang mga negosyador mula sa Estados Unidos at Iran ay nakapagtatag ng isang pansamantalang kasunduan noong nakaraang linggo upang palawigin ang tigil putukan ng 60 araw, humihingi pa rin si Trump ng mga hindi tinukoy na pagbabago bago ito tuluyang lagdaan ng kanyang administrasyon. Sa kabilang banda, wala ring ipinapakitang senyales ang mga opisyal ng Iran na handa silang sumang-ayon o lumagda sa naturang binagong kasunduan. Nang tanungin si Trump sa programang Meet the Press kung bakit nagtatagal ang proseso, sinabi niya na mahirap ito para sa kanila dahil sa kanilang mataas na pagpapahalaga sa kalayaan at pagiging mapagmataas na bansa na nagpapabagal sa pag-usad ng mga diplomatikong pag-uusap. Inihayag din ni Trump sa parehong panayam na taglay pa rin ng Iran ang humigit kumulang 21 hanggang 22% ng kanilang kabuuang supply ng mga missile. Ang pagtatanting ito ay nagpapakita na sa kabila ng mga serye ng pag-atake at depensibong hakbang ng Amerika, nananatiling may sapat na kakayahang militar ang Tehran upang maghasik ng panganib at gumanti sa anumang oras. Samantala, ipinagmamalaki rin ng Administrasyong Trump ang isa pang kasunduan sa tigil putukan na naabot ngayong linggo sa pagitan ng pamahalaan ng Lebanon at Israel sa pamamagitan ng Estados Unidos sa Washington. Subalit agad itong tinanggihan ng grupong Hezbollah na sinusuportahan ng Iran na naglagay muli sa bagong kasunduang ito sa bingit ng kabiguan dahil sa mga bagong serye ng pag-atake. Bilang patunay ng marupok na sitwasyon, binomba ng militar ng Israel ang ilang bahagi ng Timog Lebanon at nagpalabas ng babala para sa paglikas ng siyam na nayon, kabilang isa na kasalukuyang kumakalong sa libu-libong mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa labanan. Ayon sa pambansang ahensya ng balita, hindi bababa sa 9 na katao ang nasawi sa 6 na magkakaibang lokasyon dahil sa mga airstrike na ito. Iniulat din ng militar ng Israel na 2 sa kanilang mga sundalo ang nasugatan kung saan ang isa ay kritikal ang kondisyon matapos ang isang madugong pakikipagtagpo sa mga militanteng Hezbollah sa Timog Lebanon. Ang patuloy na sagupaan sa lupa ay nagpapakita na ang hidwaan ay hindi lamang limitado sa himpapawid, kundi nagiging mas madugo para sa mga puwersang militar na direktang sangkot sa labanan. Ang matinding labanan sa Lebanon kung saan nakontrol na ng puwersang Israeli ang malalaking bahagi ng katimugang rehiyon ay nagbabanta rin sa mga pagsisikap na wakasan ng digmaan sa Iran at muling buksan ang Strait of Hormuz. Hinihiling kasi ng Iran na ang anumang pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan ay dapat sumaklaw at magbigay proteksyon din sa Lebanon bago sila pumasok sa anumang formal na kompromiso. Bukod sa pagharang sa mga drone sa Strait of Hormuz, inihayag din ng militar ng Estados Unidos na hinarang at pinasok ng kanilang mga puwersa ang isang sanction-linked oil tanker na may kaugnayan sa Iran sa karagatang Indian. Bilang pangwakas, nagpatupad din ng Estados Unidos ng mga bagong parusa o sanctions na nagtatarget sa sektor ng enerhiya ng Iran, partikular sa mga individual, kumpanya at mga tanker na tumutulong sa bansa. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito. Ako po si Juan de la Cruz, nag-uulat para sa Balita Pilipinas. Manatiling ligtas at magandang araw sa inyong lahat.